Kami nagbabalik po dito sa CIUDA. Kasama pa rin po natin Kuya Alan at Pia. Narito po si Nanay Feliza, Soledad, Margie. Merong problema na ako personal ang nais ko sana'y maayos sa pag-uusap na ito. Well, unang-una, Kuya Boy, no? Ibang klaseng complainant itong mga to eh. Dahil si Soledad at si Margie, tinawag nating nagreklamo, pero actually, nagmamalasakit. Nagmamalasakit. Pinapakinggan ko sila, Nay, no? Unang-una, concern sila sa'yo. Iisa ka lang na nag-aalaga kay Alvin at mukhang alam nila yung sinabi mo na hindi ka kakain hanggang makakain siya, no? So, having said that, Nanay, siguro yung first question to solve the problem, may nakapagpatingin na ba si Alvin sa doktor? Hindi pa. Hindi. Kasi sinasabi kanina ni Soledad ata, no, at ni Margie, ang kutob nila, yung intuition nila ba, ay kayang gamutin or kaya ni Alvin maka-recover. So kung pasasamahan po namin si Alvin sa doktor, papayagan nyo po at pwede nyong kausapin yung anak nyo or samahan. So baka gusto nyong sabayan na yung anak nyo na magpa-check up kasi nga, bilib ako sa iyo, 72, ganun kalayo ang nilalakad nyo, pag-alaga sa sarili, sa inyong anak. Pero syempre po, iba na rin yung nakakapagkonsulta sa doktor, hindi po ba? So okay naman po yon. Okay naman. Kasi tingin ko po first step yon eh. Kasi iba sa mga mental health problems. Of course, hindi kami doktor, no? Mga abogado kami ni Ate Pia. But it's a given fact naman, di ba, that there are some illnesses na nagagamot with medicine. Yung iba naman po, iba din yung mga treatment. Pero it all starts with diagnosis, di ba? It all starts na makita siya ng doktor. Magpatingin. And then magpatingin, di ba? Tapos sabi nga ni Soledad kanina, pagka maingay sa gabi, baka kasi gutom kasi nalipasan ng gutom, di ba? So pati yun kasi nakikita ng doktor yon, of course, to the proper blood test and everything. Kasi, you know, kung makaka-recover at mapapagamot si Alvin, yung tatlo niyong nireklamo ay makakatulong. Tulong kay nanay, kasi naawa din kayo kay nanay na cargo niya lahat. Pangalawa, mas safe sa mga bata sa lugar niyo. Pangatlo, dahil gusto niyong matulungan si Alvin na matulungan yung kanyang sarili. No? So, yun ang aking recommendation na we focus muna on the medical treatment. But si ate nga, ang daming tanong tungkol sa kabuhayan niyo because nga, she's very interested, hindi lang sa inyo, but yung mismong barangay niyo. Community. Ate Pia, Kuya Alan, bago lang tayo mapalayo, ang sabi lang ni Nanay, Nay, di ba sinabi niyo po na basta pumapayag siyang ipagamot si Alvin, basta ibalik lang sa akin ibalik sa kanya at madalaw niya. At madalaw diba? niya, mapuntahan niya, okay sa kanya. Hindi mo nakikita, Kuya Boy, pero yung ngiti ni Nanay, tingin ko ngiting may pag-asa. So, kaya ayaw namin na itong munang issue na to, sabi nga ni Kuya Boy, bago tayo malayo, dahil dami namin gustong itulong sa inyo eh. Doon muna tayo, doon sa dahilan kung ba't kayo napunta dito sa atin. Lahat po kayo, maniwala kayo at hindi, nasa batas yan na ang bawat tao may karapatan sa katahimikan at sa dignidad sa kanilang komunidad. So, kayo bilang isang dakilang nanay, may karapatan kang makuha ang respeto ng mga kasama mo. Ang anak mo din, may karapatan din na gano'n, na alagaan din ng komunidad. At kayo rin, may karapatan din kayong respetuhin at magkaroon ng katahimikan. So lahat naman kayo, lang naman ang hinahanap nyo, di ba? At nandito po kami na kahit labas na ho sa legal, gusto naming makatulong. So dadalhin po natin na kasama ho ang inyong pagbibigay ng pasiya na patingin siya. And ito naman ho mga kasama nyo, iyak ng iyak sa pagmamalasakit sa inyo. Talagang naiiyak ho siya na nakikita kayong yung pagmamahal na binibigay nyo sa anak nyo, pag-aalaga nyo, at pati ho paghirap nyo. Kaya mahal ho kayo ng inyong mga kapitbahay. At gusto lang nila talagang matulungan ang anak ninyo. Ate, may DSWD question ako kay Nanay Felisa, no? Nakakatanggap ba kayo ng pension galing sa gobyerno, sa DSWD? Hindi pa. Okay. Kasi, di ba, ate nga, nasa batas yan. Ang problema, Kuya Boy, there's not enough money yearly appropriated for all those who are qualified and according to age. Pero ang pangako ng DSWD, in accordance with need, no? Meaning kung mas mahirap at mas indigent, kasama at uunahin sila. Kasi that's part of the social protection kasi hindi naman lahat may SSS.
And napakaganda naman response ni Secretary Rex na isa yun sa kanyang priority at tinitignan. I think yung mga katulad ni Nanay, yes, ang daling sabihin na, anong pwede i-negosyo, bigay natin. But she's 72 eh. Right. Diba? So, sino pang bang bibigyan mo ng pensyon kung hindi yung mga nasa ganun na situation? In your case, okay, kung meron kayo pong kapitbahay na alam nyo may diferensya sa pag-iisip, tama yung una nyong ginawa. The first thing is to talk to their guardian, to say na may problema. Kung he or she is a harm to others or harm to themselves. Yung isa mong tatakbuhan din dyan, yung barangay. Yung isa, syempre, police, but also yung DSWD, no? Kasi meron ngang pondo yan for situations na yung individuals are in crisis, no? Kasi Kuya Boy, minsan, halimbawa, pag sinabing a person in crisis, na-diagnose na kailangan ng gamot, so pwede lang bigyan. Pero katulad nila Nanay, hindi nila alam kanino lalapit. At kahit na alam mo kung sinong lalapit, wala namang pamasahe para pumunta doon. At kung meron ka mang pamasahe papunta doon, iniisip mo. Baka pagdating ko doon, baka hindi sakop yun. Yung iba, baka hindi nga alam na may PhilHealth and everything, no? So, yung advice ko sa lahat ng ating mga barangay, sa lahat ng ating mga barangay health workers, nutrition scholars, ang ating po mga frontliners, yung information campaign, believe me po, sa ngayon, napakaraming pondo, napakaraming programa, but you'll have to know how to access it. Diba? So in this case, CIA with BA will personally help, no? Not only Nanay Felisa and Alvin, gusto nga ni ate mapapasyalan yung barangay nyo and to see anong training o livelihood na pwede. Yun sigurong isang ate na pwede natin anuhin sa DILG na talagang sa mga barangay level, malaman nila na may ganitong programa, no, na pwede nyong puntahan pag kailangan nyo na talaga. Ang idadagdag ko na lang doon, katulad ng sinabi ni Ala na, yun nga, nagsabi din kayo sa barangay, sabi ng barangay, walang magagawa, di ba? Lahat ng tinulungan natin, Kuya Boy, in fairness, ang laki ng tulong ng mga barangay nila, di ba? Yung, kumbaga, they make an effort. Ang grabe ang trabaho ng barangay. So what I want to add sa sinabi ni Alan is, pag narinig din tayo ng mga barangay officials na napapanood ang show natin, they can also get in touch with us. Kasi I feel bad that ang pakiramdam ng barangay, wala din tayong magagawa. Yung feeling lang na layo tayo, mahirap lang tayo na barangay, di ba? Low income tayo. Ayoko nang yun ang sagot eh. The low income kayo, the more na kayo dapat ang makatanggap ng tulong. Ang last lang na idadagdag ko, hindi naman po ito sa inyong sitwasyon na Feliz kasi wala naman ho akong narinig sa inyo na ayaw niyong ipagamot ang anak niyo. Pero sa ibang nakikinig, sa ibang may kakilala, may kapitbahay na tingin may mental health issues, baka nawala sa sarili o kung ano pa man yun, ang nasa batas natin ay guarantee na bibigyan ang isang pasyente ng mental health o yung may problema sa utak ng humane treatment. Kung sa ano yung dapat gawin, mga treatment, merong mga tanggap na treatment at yung hindi pwede, hindi naman ho ginagawa yun. Assurance ko lang yan sa public na nakikinig sa atin. Tutulungan namin po kayo sa anak ninyo and then sana po yung kalagayan niya yung madali palang mabigyan ng lunas. At hindi lang yun, gusto sana din namin makatulong sa buong barangay ninyo. Baka pwede natin tanungin si Soledad at si Margie, anong gusto niyo sabihin kay Nanay? Kasi nga, pinapakinggan ko yung mahal niyo si Nanay eh. Gusto ko lang sabihin kay Manang na si Alvin matulungan na para sa kalagayan niya rin, para niya siya kung kahit na siya magtinda, kahit papano, makakain siya. Tapos gusto ko na rin na mapagamot si Alvin para po sa kaligtasan ng mga bata po sa amin, tsaka dun sa kaayusan po ni Manang sa sarili niya. Ikaw naman, Soledad. Ganun din po. Kasi naawa po sa kanya. Kaya sorry pong mapagamot yung anak niya para kung sakali pong gumaling, makatulong po sa kanya. Para hindi na po siya naghahanap buhay. Alam kong lampas na yung Mother's Day, ha? Pero bago kayo umalis, may konti din kami regalo. Ilabas niyo si Nanay. Pero kasama kayo. So mag-Mother's Day kayong tatlo dahil naging mabuti kayong magkakapitbahay at magagaling na nanay. Anong nais niyo pong sabihin, Nay? Ngayong naririnig mo itong pag-uusap, si Margie, si Soledad, Ate Pia, Kuya Alan, anong nais mong sabihin, Nanay Felisa?
Sabi ko lang naman sa kanila, matulungin din naman sila. Kaya lang, wala silang kakayanin na maitulong sa amin. Diba? Pero ngayon, ipapagamot si Alvin at pati na rin ikaw magpa-check up ka, nanay. At doon tayo magsisimula. Tapos bibisitahin pa ang lugar para matingnan kung paano matutulungan ang magkakapitbahay para doon tayo lahat mag-umpisa. Maraming salamat sa pagtitipo ng mga mababait. Maraming salamat. Kami magbabalik po dito sa... Matapos ang programa, binigyan ng CIA with BA ng isang espesyal na post-Mother's Day treat si Nanay Feliza, kasama sina Margie at Soledad. Hinandugan rin sila ng cash assistance para pambili ng bigas at pagkain na maiuuwi nila sa kani-kanilang mga pamilya. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang CIA with BA upang malaman ang mga posible pang maibigay na tulong sa komunidad ni Nanay Feliza bukod sa pangakong mga programang pangkabuhayan. Higit sa lahat, naipasok na rin si Alvin sa National Center for Mental Health kung saan siya ay nagpapagaling. Salamat po, Kuya Boy, Kuya Alan, Ate Pia, sa tulong ninyo sa amin kay Alvin. Maraming salamat po sa bumubuo ng CIA. Sa ngayon po ay safe na po yung kalagayan po ni Alvin. Yun lang po, maraming salamat po sa staff ng CIA. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Kung ako yung abogado niyo, magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.